Mga kagulat world, hindi na ito simpleng hype. Hindi na ito basta rising star. Ang nangyayari ngayon kay Alexandra Ayala ay isang malinaw na transformation. Mula promising talent, papunta sa tunay na threat sa WTA Tour. Sa gitna ng Italian Open 2026, isang WTA 1000 event na puno ng world's best, si Alex ay pumapasok na may bagong aura. Hindi lang siya basta participant, isa siya sa mga player na binabantayan. At may dahilan kung bakit. Una, ang kanyang ranking trajectory. Mula sa pagbaba matapos ang Miami, mabilis siyang bumangon at ngayon ay nasa paligid ng top 40 sa live rankings. May real chance pang umakyat, lalo depende sa kanyang performance sa Rome. Pangalawa, ang momentum. Habang papasok siya sa Italian Open, siya ay galing sa solid run at steady climb. Isang pattern na hindi aksidente kundi produkto ng adjustments sa kanyang laro. At pangatlo, ang narrative. Hindi na siya unknown. Hindi na siya surprise factor. Si Alex ngayon ay kasama sa usapan ng mga player na naghahabol ng top 32 seeding para sa French Open, isang indikasyon na kinikilala na siya bilang seryosong contender sa pinakamataas na level. At ngayong confirmed na ang laban niya laban kay Magdalena Frech sa opening round sa Rome, malinaw, ito ang unang malaking test sa kanyang bagong identity bilang elite competitor. Hindi lang Pilipinas ang nanonood. Buong tennis world. Naghihintay kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. At sa bilis ng kanyang pag-angat, isang bagay ang unti-unting nagiging malinaw. Hindi na siya hinahabol ng spotlight. Siya na ang hinahabol ng mga kalaban. Ito na ang pinakadelikadong yugto ng career ni Alexandra Ayala. At ito rin ang pinaka-exciting. Dahil ang nakikita natin ngayon ay hindi lang simpleng pag-improve ng laro. Ito ay evolution. At sa Italian Open, isang torneo na kilala bilang proving ground bago ang French Open, lumalabas kung sino talaga ang handa sa pinakamataas na laban. At nandito si Alex, sa gitna ng laban na ang Italian Open ay hindi ordinaryong torneo. Ito ay WTA 1000, ibig sabihin halos lahat ng elite players ay nandito, mula kina Aryna Sabalenka hanggang Iga Swiatek at Coco Gauff. At sa ganitong environment, hindi ka basta makakasabay kung hindi ka handa. Pero si Ayala, hindi lang siya sumasabay, umaangat siya. Sa edad na 20, dala niya ang isang rare combination, experience ng early success at lessons mula sa recent struggles. Naranasan na niya ang umabot sa world number 29, ang pinakamataas na ranking ng isang Filipina sa kasaysayan. At naranasan na rin niya ang bumagsak pagkatapos nito. At doon siya mas naging mapanganib. Kasi ang isang player na nakaranas ng peak at drop ay may dalawang choice, mawawala o babalik na mas malakas. Pinili ni Alex ang pangalawa. Sa kanyang mga recent performances, malinaw ang pagbabago. Mas controlled ang rallies, mas disciplined ang shot selection, at mas mature ang decision-making, lalo na sa crucial points. Hindi na siya basta umaasa sa instinct, may sistema na ang laro niya. At ito ang dahilan kung bakit nag-iiba ang tingin sa kanya ngayon ng ibang players. Hindi na siya basta young prospect. Isa na siyang player na kailangang paghandaan. At sa loob ng draw ng Italian Open, kung saan bawat laban ay high level, ang ganitong reputation ay mahalaga. Dahil kapag kilala ka na bilang dangerous opponent, nag-iiba ang pressure. Hindi lang ikaw ang may kailangang patunayan, pati kalaban mo. At dito nagiging interesting ang sitwasyon. Dahil habang tumataas ang ranking ni Alex at lumalakas ang laro niya, unti-unting nagbabago ang hierarchy sa WTA. Hindi man agad-agad, pero ramdam na. At kung magtutuloy ang ganitong trajectory sa Rome, lalo na kung makakuha siya ng solid wins, hindi lang ito magiging magandang run. Ito ang magiging simula ng bagong status niya sa world tennis. Dito nagiging mas malinaw kung bakit lumalakas ang narrative na natatakot na ang mga kalaban. Hindi dahil sa hype, kundi dahil sa actual shift sa laro ni Alexandra Ayala. Kasi sa ganitong level, hindi sapat ang talento lang. Ang kinatakutan ng mga players ay consistency, adaptability, at composure. At iyon mismo ang unti-unting nabuo kay Ayala ngayon. Sa clay courts ng Rome, lahat ng kahinaan lumalabas. Mabagal ang surface, humahaba ang rallies, at bawat decision mo may consequence. Kung kulang ka sa patience, matatalo ka. Kung kulang ka sa discipline, mapaparusyahan ka. Pero kung kumpleto ang laro mo, doon ka angat. At dito pumapasok ang bagong identity ni Alex. Sa mga huling laban niya, mapapansin na hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya basta pumapasok sa high-risk shots kung hindi kailangan. Marunong na siyang mag-reset ng punto.
Marunong na siya magbasa ng galaw ng kalaban. At higit sa lahat, kayanan niyang mag-adjust habang tumatakbo ang laban. Ito ang klase ng evolution na hindi agad napapansin sa highlights pero ramdam sa resulta. At kung ilalapat mo ito laban sa mga katulad ni Magdalena Frech, isang experienced clay player, nagiging delikado si Alex. Kasi kung dati ang laban ay tungkol sa survival, ngayon kayanan niyang makipagsabayan sa strategy. Hindi na siya hinahabol ng tempo ng kalaban. Kayanan niyang siya ang magdikta. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importante sa ganitong torneo, momentum. Sa WTA 1000 level, ang momentum ay parang alon. Kapag nasakyan mo, tuloy-tuloy ang pagangat. Pero kapag naputol, mabilis kang mawawala sa draw. Kaya ang bawat match, lalo na sa early rounds, ay critical. At dito papasok ang advantage ni Alex. Papunta siya sa Italian Open na may kumpiyansa mula sa kanyang ranking climb. Ramdam niya ang progress. Ramdam niya na gumagana ang adjustments. At kapag ang isang player ay may ganitong belief, nagiging mas relaxed siya sa court at ironically, mas nagiging lethal. Kasi hindi na siya takot magkamali. Handa siyang mag-execute. At kapag ang isang player ay naglalaro na may ganitong mindset, iyon ang version na kinakatakutan ng kalaban. Hindi dahil unbeatable siya, kundi dahil unpredictable na siya. At sa ganitong stage ng torneo, ang unpredictability ay isang malaking weapon. Kaya habang papasok si Alex sa mga laban niya sa Rome, hindi lang siya basta isa sa maraming competitors. Isa siya sa mga player na kayang magbago ng flow ng tournament. Ngayon, ilagay natin ito sa mas malaking konteksto. Ang epekto ng pagangat ni Alexandra Ayala sa Italian Open ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong trajectory ng kanyang career sa 2026 season. Dahil ang Rome ay hindi lang basta tournament. Ito ang huling malaking clay test bago ang French Open. At kung sino ang magpi-perform dito, kadalasang siya rin ang may momentum papasok sa Roland Garros. Ibig sabihin, ang ginagawa ni Alex ngayon ay may direct impact sa susunod niyang mga laban sa pinakamalaking stage ng clay season. Kung makakuha siya ng solid run sa Italian Open, automatic tatas ang kanyang ranking. Posibleng makapasok siya sa top 35 o mas mataas pa. At kapag nangyari iyon, mas lalapit siya sa top 32 seeding. Isang napakalaking advantage sa Grand Slam. Bakit mahalaga yon? Dahil ang pagiging seeded ay nagbibigay ng mas favorable draw. Mas naiwasan ng top players sa early rounds. Mas nagkakaroon ng pagkakataon na umabot sa second week. At doon nagsisimula ang tunay na breakthrough ng isang player. At kung si Alex ay makarating sa ganitong level, magbabago ang usapan. Hindi na siya prospect. Hindi na siya dark horse. Isa na siyang legit contender.